crush ninyo. Kaya, hindi kayo ha? Kumain. Alright. Sino yung kapachat niyo yung crush nyo ngayon? Taas kamay. Ayan, pakibaba ang kamay. Kagaya ninyo, papakilala ko sa inyo, si Ate Ira. Sabi niyo, Ate Ira? Kagaya ninyo, kausapin niya ang kanyang crush at sila ay nagkakamabutihan na. Kaso ang problema, ngayon, dumating yung gabi. Nakikinig ba lahat? Dumating yung gabi. Nung sila ay nag-usap, biglang naging sketchy ngayon yung kanyang kausap na crush. At nag-send sa kanya ng hubad na larawan. Ang tanong ko, tama ba naman yung mag-send sa atin at makakita tayo ng mga hubad na larawan o mga hubad na picture? Hindi. Balik na rin kaya natin, tama ba na tayo ay mag-send ng mga hubad na picture sa ating mga irong? Hindi. Hindi tama na mag-send tayo ng mga hubad na larawan or mga videos kahit kanino, sa magulang mo man yan, sa iyong kapatid man yan, sa iyong girlfriend o boyfriend man yan, o sa mga kaibigan ninyo. Hindi dapat tayo nagsisend ng pictures and videos na hubad. Nagkakalinawan ba? Alright, ngayon si Ate Ira ay nagulat doon sa kanyang nakita. Ang tanong ko, kung kayo nasa kalagayan ni Ate Ira, ano ang dapat sabihin? Anong dapat natin gawin? Anong dapat gawin? Okay, isa-isahin natin. Kaya niyo ako, sabihin niyo nga, ignore, block, screenshot, report. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Ignore, block, screenshot, report. Isa pa kayo lang. 1, 2, 3, go! Okay, ignore, block, screenshot, report. Bakit? Bakit hindi na kailangan kausapin? Kasi kahit tumanggi pa kayo, kahit sabihin nyo, uy, bastos ka, kadiri ka naman, nagkakaroon ng opportunity yung tao na nag-send sa inyo ng hubad na larawan na makipag-usap pa. At pwede pa kayo possible na mas lalong maabuso. Nagkakaintindihan ba? Alright, so palakpakan nyo yung bawat isa dahil pupunta na tayo sa huling yugto ng ating programa. Alright. Sabihin nga, taas ka na ng mga kapitbahay at siya ay natulungan. So, bakit ba namin tinuturo sa inyo ang pagsasabi ng ayaw at huwag magsikreto o pagsigaw na malakas na ayaw mo? Dalawang bagay. Taas nyo ang daliri nyo, dalawang bagay. Taas nyo ang daliri nyo. Two things. Baka natin si Kuya. Meron pa ba? Meron pa ba? O, si Kuya, pakitang po si Kuya. Meron pa kang hindi naman ganit. Ayun, dito may pinakagilid. Go, wala na. Ayan. Alright, alright. Okay? Yan, yan. Okay, Kuya, tayo ka para makita nyo ng kagwapuan mo. Pakita nyo naman ang face mask. Yun! Ito, wala pa natin si Kuya. Alright, Kuya, what are the parts na hindi ka nabanggit? Baon sa basopi. Ah, hindi yun. Ano pa kaya? Pwede pa. Hindi pa nabanggit. Lubot at? Hindi. Meron pang isa. Sa babae. Sa babae. Sa babae. Okay, palakpakan natin si Kuya. Okay. Very good. So, tama ang sabi ni Kuya, may dinagdag pa siya, di ba? So, sabi niya breast, tapos butt, tapos sinabi niya yung itlog, okay? So, kasama ba yun sa mga private parts? Okay, kasama ko po ngayon. O, lubot ninyo. Okay, ito na kung masama ba ako eh. Hindi. At para mas bigyan pa ng tiil, magkikwento ako ng huling bagay sa inyo. Ready na ba makinig? Alright. Sa wakas, yung 7 years old na kakilala namin, nagsumbong na sa kanyang nanay. Sabi niya, Mama, si teacher ko kasi sinira yung sunflower ko. Sa tingin niya, bakit tinanggit ng bata sunflower? Kasi, nahiya siyang sabihin ang kanyang private part. Nahiya siyang sabihin ang private part. At kapag nahiya tayo sabihin ng ating mga private part, ano yung mga pangalan na pinapapalit natin sa ating mga private parts? Ano? Hotdog? Ano pa? Sunflower? Ano pa? Ha? Taho? Ano pa? Bibig ka? Hindi ko talaga alam paano nangyari bibig ka. Paano nangyari yun? O ano pa? Ano pa? Pechay! Okay, ano pa?
tamang oras at sa tamang lugar at sa tamang dahilan. Dahil nahihiya tayo, ganoon din ang nangyari sa isang bata na 7 years old. Sabi niya, Mama, si teacher po kasi sinira yung sunflower ko. Nahihiya siya sabihin ang tamang pagtawag sa kanyang private part. At dahil doon, ano nangyari? Sabi ng nanay niya, Nak, okay lang yun kasi tumutubo naman yung sunflower, tsaka pwede naman tayo bumili ulit. Ang dami ng tawa, no? Ang dami ng tawa. Pero alam nyo, dahil hindi naintindihan ng nanay kung ano ang sinasabi ng kanyang anak, dahil nahiya yung anak magsabi, hindi nakahingi o nakatanggap ng tulong ang kanyang anak. Alam niyo ang nangyari? Tanong niyo ako, sabihin niyo ano? Mahina, sabihin niyo ano? Yung bata na 7 years old, dahil hindi siya nakahingi ng tulong, siya ay nakabuso at nagahasa for another 7 years. 14 years old na siya pa rin ay naaabuso ng kanyang teacher. Ayaw natin isipin na dito sa Almeria ay merong ganon. Kasi alam namin na mabait ang mga teachers dito. At ito ang ating pinopromote. Na ang mga teachers natin, mga pamahalaan natin, yung ating mga leaders, mga magulang natin, ay ang magpoprotekta sa atin. Kagaya ng sinabi natin sa 4 na kategorya. So, sabihin natin sa mga teachers natin, pinagkakakiwalaan po namin kayo. Go! Very good. Palapakan natin yung mga teachers natin dito. Okay. So, ang nangyari sa bata, siya ay naabuso ng another 7 years. Ang tanong ko, nakakatawa pa ba sa nangyari? Dahil hindi nagsabi yung bata sa tamang pagtawag ng kanyang private part, siya ay lalong napahamak. Ngayon, ang tanong ko, makakaaksa ba kami na yung mga tao dito, yung mga estudyante dito, hindi kayo magsasabi, hindi kayo mahihiyang magsabi ng inyong mga private parts? Makakaasa ba kami? Okay, makakaasa ba kami na hindi kayo mahihiyang magsabi ng mga private parts ninyo sa tamang lugar, sa tamang oras, at sa tamang dahilan? Alright? Ito ang messaging natin. Hindi bastos ang private parts, pero dapat silang ingatan. Sabihin nyo nga ako, 1, 2, 3, go! Hindi bastos ang private parts, pero dapat silang ingatan. Mas malakas, kasama yung mga nasa side benches. 1, 2, 3, go! Hindi bastos private parts, dapat silang ingatan. Palakpakan nyo ang bawat isa. Alright. Para sa anong klase ng paghawak na dapat ninyong malaman? Una, pakisigaw mo ulit, good touch. Kuya Sean, ano yung good touch? Simple lang, hindi na ako mag-explain. Harap kayo sa mga katabi nyo, tapos fist bump. Fist bump kayo, fist bump. Yan, fist bump. Tapos sa kabila naman, high five, high five. Let's do a high five. Okay, everyone. And then sa likod naman, shake hands. Sabi mo, congratulations, congratulations. Alright. Tapos sa harap naman, tapikin mo, sabi mo, oy, makinig ka muna. Makinig ka muna ang Kuya Sean. Okay? Mamaya na yung chismisan. Mamaya na yung chismisan. Okay? Alright. So lahat ng ginawa ninyo, yan ay pasok sa tinatawag natin good touch at okay lang yan. Sabi nyo nga, okay lang yan. O ano sasabihin kapag good touch? Okay lang yan. Eh ano kaya ang kabaliktaran ng good touch? Basic lang. Ano yun? Bad touch. So, kung siya na ibig sabihin ng bad touch, alam niyo ito. Ito yung mga klase ng paghawak na walang pahintulot sa inyo at ito yung mga paghawak sa mga pribadong parte ng katawan ng isang tao at sa paligid nito. So, pag ginawa ka ng inyong titi, bad touch ba yun o hindi? Pag ginawa ka ng inyong singit sa paligid ng private part, bad touch ba yun o hindi? Bad touch yun. At ang bad touch ay hindi okay. Okay? So, nagkakalinawan ba? Alright. Pero, kahit wala kami dito, alam nila yung good touch at bad touch. Pero nandito kami para i-explain sa inyo ang huling klase ng paghawak na dapat ninyong malaman. Ano kaya yun? Ano yung pinanggit natin kanina? Ito ay ang confusing touch. Sabihin nyo nga, confusing touch. Sa Tagalog, nakalilitong paghipo. Sabihin nyo nga, nakalilitong paghipo. Okay? So sa Bisaya, mamaya papasigaw ko na lang kay Ate Julie para mas lalo sa atin. So kuya siya, ano pa yung confusing touch o nakakalitong paghipo? Simple lang. Pag hinawakan ka sa kahit sa anong parte ng bahagi ng katawan mo, balikat na, ibak naman, ulo, o kaya kamay, pero nakaramdam ka ng uncomfortability o kaya napaisip ka, good touch ba yun or bad touch? Once na tayo ay mapaisip at hindi tayo komportable, that is called what? Confusing. At ang confusing touch ay hindi okay. Sabi mo sa
sa katabi mo, hindi okay yun. Okay? So, ang bad touch at confusing touch ay hindi okay. So, sabihin mo sa katabi mo, bawal ang bad touch at bawal ang confusing touch. Alright? Ngayon, hindi naman pwede na pag na-bad touch tayo at na-confusing touch, wala tayong gagawin. Tama ba? Okay, dapat may gawin tayo. Ang tanong ko, anong gagawin? Anong gagawin? Magsabi ng malakas na ayoko. Alright? Bakit? Para ma-communicate doon sa perpetrator o sa offender na ayaw mo yung nangyayari at makahingi ng tulong. Sige nga, practice nga tayo. Pag nakaranas ng bad touch at confusing touch, anong sasabihin? Mahina. Anong sasabihin? Dito, anong sasabihin? Dito, anong sasabihin? Dito, anong sasabihin? Dito. Medyo mahina. Sabay-sabay tayo. Pag nakaranas ng bad touch at confusing touch, anong sasabihin? Mahina pa rin balaksan. Mas malakas. Yung mga nakikita ako sabi, ayoko. Ayoko. Parang binubulong eh. Tingin niyo ba makukumbinsi yung mga offenders natin kapag ayoko pa gano'n? Hindi. So dapat tumayo at tumindig ng matapang, tumingin ng matapang at sumigaw ng matapang. So pwede ko bang anyayahan ng bawat isa na tumayo ng dahan-dahan? Practicein natin para ma-familiarize natin. Okay? Kasi wait lang. Explain ko lang ha. Explain ko lang kung bakit. Bakit natin kayo pinapasigaw ng malakas? Kasi kahit alam niyo na ito, pero hindi familiar sa inyong katawan kung anong pakiramdam ng pagsigaw ng ayoko, kapag kayo ay umupo sa jeep at may huminto o tumitig sa inyo, anong kadalasan nangyayari? Tumatahimik, natatakot, naninigas. Tama ba? Tumatahimik, natatakot, naninigas, nananahimik na lang at sila ay patuloy na maabuso. Pero pag alam niyo ang pakiramdam ng pagsigaw ng malakas na ayoko, magkakaroon kayo ng lakas ng loob sa oras na yun, isigaw ang salitang ayoko. So minsan pa, ayayahan ko ang bawat isa na tumayo na sabay-sabay, sabihin niyo sa katabi niyo, tayo ka muna. Okay, tayo ka muna. Sige po, tayo tayo. Okay, tayo. Tapos gayahin niyo ako, kayo po sa mga nasa likuran, tayo. Thank you. Alright, and then taas niyo kamay niyo, ganito. Ayan, X. Tapos sisigaw tayo ng malakas na. Alright, so pag nakaranas ng bad touch, anong sasabihin? Ayoko. Ganun. At malakas pa rin. Ayoko. Okay. Anong sasabihin? Pag nakaranas ng confusing touch, anong sasabihin? Pag mag-touch kaya. Okay naman. So last one, kapag nakaranas ng bad touch at confusing touch, anong sasabihin? Isa pa! Mas malaka! Ay, para pa kami yung bawat isa. Maraming salamat sa iyo. Alright.